Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po do sa panghihingi ng insurance fee ng Peking Dairy Farmers of America or DFA. At yung panghihingi naman ng tax ng Allow PH. Alam naman natin na yan ay mga scams at yan po ay na-issuehan na ng advisory ng SEC. Alam natin na kapag nanghihingi na ng mga insurance or tax o kung ano pa mga fee yan, ay patakbo na po yung company na yan at kahit na magbayad pa kayo ay hindi na nila ibabalik ang pera nyo dahil yan po ang mga modus nila para nga madagdagan yung perang itatakbo nila. Kaya po wag po kayong magbibigay sa mga scammers na yan, ha? Wag po kayong magbibigay nung hinihingi nilang insurance fee or tax dahil wala din po yan, madadagdagan lamang po ang mawawala sa inyo dahil itatakbo lang din nila yung pera ninyo. So ito po yung doon sa app ng Peking Dairy Farmers of America. Matagal na tayo 'di ba nga nagbigay nga ng paalala, ng warning diyan na iyan po ay isang impersonation scam at Ponzi scam. At ayan na nga po ang kanilang exit scam. So yung insurance daw nung account ay expired na kaya hindi na raw makakapag-withdraw at para nga daw ma-enable yung pag-withdraw kailangan daw magbayad ng insurance or kailangan mag-renew ng account insurance. So dyan pa lang po mga kababayan, yan po ay pambobola lang para nga papilitan kayo magbayad lalo na kung malaki ang ininvest ninyo. Ganyan po kasi ang ginagawa ng mga companies. Syempre iba gusto nila makabawi o mabawi man lang yung kanilang ipinuhunan. Pero imbis na makabawi ay lalo lamang po silang mawawala ng pera kasi marami na po ang gumawa ng ganyang mga modus na exit scam, 'di ba? Yung mga football betting scams ay nanghihingi din ng mga insurance, tax at nung nagbayad nga yung mga members ay tinakbuhan na sila at hindi na nga ibinalik yung pera. Pwede naman kasi nila ibawas doon sa natitirang balance ninyo o pera ninyo doon sa system. Bakit kailangan pa nila maghingi ng additional o top up? Kasi po, gusto lang nila madagdagan yung itatakbo nila at wala na talaga sila nga balak magbigay pa ng payout. Ganyan po ang ginagawa talaga ng mga companies. Kaya nga kailangan maging maingat kapag naglabas na po ng warning ang SEC, umiwas na po kayo doon sa company na yon. Humingi na po kayo na refund, mag-withdraw na po kayo. Wag na po kayo maghintay ng mga ganyang mga problema, 'di ba? May mga problema sa payout o may mga hinihingi sa inyo bago kayo ibigyan ng payout kasi wala na po 'yan. Talagang tatakbuhan na po kayo niya. At yung hinihingi nga na insurance fee ng Peking Dairy Farmers of America ay 20% daw ng total na ininvest mo. So, yung 20% noon ang ibabayad mo daw as insurance fee. So, nagbigay pa nga sila ng example. Kung 10,000 pesos daw ininvest mo, kailangan daw magbayad ka ng insurance fee na 2,000 pesos. Pero alam naman natin na yan po ay kasinungalingan lang ng Peking Dairy Farmers of America kasi wala naman talaga sila insurance. Alam naman natin yung Peking Dairy Farmers of America ay hindi naman yan talaga registered at wala naman talaga yung business. Ang tanging source of income niyan ay yung pay-in ng mga investors. Kaya wala naman talaga insurance yan. 'Di ba? Na-booking na nga yan dahil nga naglabas nga na advisory ang SEC laban niya dyan sa Peking Dairy Farmers of America at na-booking nga doon na yan po ay isang impersonation scam. Kasi po, hindi po yan talaga connected doon sa legit at totoong Dairy Farmers of America na nasa US. At yung Dairy Farmers of America na nasa US po, nasa Kansas, USA, ay hindi po nanghihingi ng investment sa publiko. At hindi rin po sila nag-ooperate dito sa Pilipinas. At syempre, yung mga scammers ay pinagmamadali at hinahype yung mga members na kailangan nga daw ay magbayad agad para nga daw hindi i-close yung account. Pero kahit na magbayad pa kayo nung hinihingi nila, tatakbuhan pa rin kayo niyan kasi nga naabot na nila yung quota nila. Tapos ito namang Allow PH ay nabooking na rin na isang scam dahil na-issue na rin niya ng advisory ng Securities and Exchange Commission at ngayon nga ay nanghihingi daw ng tax kuno para nga daw i-release yung payout ng mga members. Pero alam naman natin na yan ay pambobola lang at kapag nagbayad kayo ay hindi rin nila i-release yung
payout ninyo kasi nga itatakbo na nila yan. At para nga magmukhang totoo yung sinasabi nila ay gumamit pa sila ng batas doon sa kanilang paliwanag. So ito, basahin natin yung paliwanag nila. So, due to the requirements of the Philippine government, Section 22 of the National Tax Code, you still need to pay a one-time tax of 15%. After the payment is successful, the account balance will be unlocked and available. So, saan doon sa Section 22 ng National Tax Code nakalagay yung 15% na tax na yan? Meron ba nakasulat doon na one-time tax of 15%? O yan ay gawa-gawa nila? Dapat po para sa mga members, dapat basahin nyo kung totoo ba yung sinasabi nila na meron ba talaga nakalagay doon na one-time tax of 15% o binobola lang kayo niyan. Kapag binasa nyo, wala naman nakasulat doon na one-time tax of 15%. So doon pa lang po mga kababayan, alam nyo na po na binobola na lang kayo niyang allow PH na yan at siguradong tatakbuhan po kayo niyan. So ito pa yung paliwanag nila. So yun daw pagbabayad ng tax ay hanggang sa September 22 lang daw. At kapag di ka daw nakapagbayad ay ipiprease daw yung funds mo at yung back taxes and fees will be collected daw by the Philippine government at yung allow daw or yung allow PH will make the payment on your behalf at after the tax is paid, your balance will return to normal use. Pero alam natin yan ay kasinungalingan kasi pwede naman nilang ikaltas yan doon sa account ninyo. Bakit kailangan pa kayo mag-top up at kailangan pa kayo mag-deposit? Kasi nga yan po ay isang exit scam. Mga kababayan, wag po kayo magpapaniwala dyan sa Allow PH kasi tatakbuhan na po kayo niyan. Marami na po mga scam companies ang gumawa niyan at wala pong nagbalik ng pera doon sa mga investors. Mga kababayan, kung kayo po ay nakapag-invest na, makikita nyo, di ba, kapag binigyan kayo ng dividendo ng isang kumpanya, di ba? Kunwari may hawak kayo stocks, di ba doon sa dividendo ibabawas yung tax na dapat ninyong bayaran. Hindi naman kayo magde-deposit pa ng pera pambayad ng tax. O kaya kung kayo ay may bank account at kumita ng interest yung account ninyo, di ba ikakaltas na lang doon sa interest yung buwis at hindi na kailangan na kayo pa ang magbayad. So, kung sinasabi nila na investment nga yan, di ba? At kumikita ka nga diyan sa Allow PH, bakit gusto pa nila na kayo ang mag-deposit ng pera sa kanila para pambayad ng tax at hindi na lang nila ikaltas doon sa mga account ninyo? Kasi po, ang balak nga nila ay kunin pa yung i-deposit nyo sa kanila bukod pa doon sa nakuha na nila na investment ninyo. So, mas malaki pa ang mawawala sa inyo kapag naniwala kayo at magde-deposit kayo dyan. Kaya po mga kababayan, wag po kayo magde-deposit dyan dahil patakbo na po yan, binobola lamang kayo niyan. Mga kababayan, kumpirmadong po na scam po yung Peking Dairy Farmers of America at yang Allow PH. At umiwas na po kayo sumali sa mga ganyang mga investment scheme dahil maring padamahin kayo sa umpisa, bigyan kayo ng payout pero sigurado po sa huli ay tatakbuhan po kayo niyan. Wag po kayong umasa dyan sa mga ganyang easy money kasi niloloko lamang kayo niyan. Maring nga, padamahin nga kayo, di ba? Lagi naman ganyan yung ginagawa ng mga scam companies. Papadamahin kayo sa umpisa para nga magdagdag kayo ng investment at para nga mag-recruit kayo. At kapag malapit na nila maabot yung quota nila, ang gagawin naman nila ay magpaparapol, magpapapromo, may buy one get one, merong mga parapol, di ba? Mga sasakyan, mga motor, mga cellphone, laptop, meron pang pera, meron pang bakasyon. At syempre, mas malaki na yung pangakong kitaan, di ba? Katulad nga dyan sa CCO Media, 50% daily daw ang kitaan. So yun po ay isa pong red flag at kapag naabot na nga nila yung quota nila at patakbo na sila, gagawin naman nila kadalasan yung exit scam. Yang exit scam, ayan na po yung mga palusot nila kung bakit delayed or naka-freeze ang payout. Maring manghingi sila ng insurance daw o tax o kung ano-ano pang mga fees. Meron din dyan ng hingi ng maintenance fee daw. At alam naman natin na magbayad ka o hindi ay hindi na nila ibabalik yung pera mo at itatakbo na talaga nila yan. Kaya nga kawawa yung mga nauuto at nagbabayad pa
Kasi nga gusto nila mabawi yung pera nila, pero imbis na babawi yung pera nila ay lalo pa silang nawalan. Kasi ganyan po talaga ang mga modus ng mga companies. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.